na lahat ay pinupost sa social media. Pangyayari sa buhay nila, pribado, nilalabas nila ustad sa social media. Kahit na yung hindi kakilala ay nalalaman niya yung samut-saring nangyayari sa buhay mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa panahon po natin ngayon sa social media, paano po dapat i-handle ng mga Muslim ang mga pagsubok, lalo na ang mga tao na hindi maiwasan na lahat ay pinupost sa social media? Kumbaga ustad, lahat ng mga pangyayari sa buhay nila, pribado, nilalabas nila ustad sa social media. Ano bang dapat mong kumbaga pwedeng ipayo sa mga taong ito? Walang pag-aalinlangan ng social media ay isa itong musiba, no? Kapag ginamit ito sa hindi mabuti ay maituturing itong isang dakilang fitna at musiba sa buhay ng isang tao. So kahit na yung hindi kakilala ay nalalaman niya yung samut-saring nangyayari sa buhay mo dahil sa ang iba natin mga kapatid ay tila ito na yung kaligayahan nila. Lahat ng kilos at galaw nila ay pinupost nila sa kanilang Facebook account, halimbawa sa Instagram, sa kanilang mga social media accounts, no? Akala nila ay karangalan nila ito, no? Hindi nila alam pinagtatawanan lang sila ng syaitan at pinagtatawanan lang sila ng mga tao na may matinong pag-iisip. Naawa yung mga tao sa kanila dahil ang problema nila, halimbawa sa mag-asawa, ang problema nila sa mag-asawa ay nandun na kagad sa Facebook, nababasa ng buong mundo, no? Ng madlang tao ustad. At saka nagko-comment doon, nagbabangayan doon, no? Nagsasagutan sila doon. Samantalang pwede naman nila ito pag-usapan na dalawa sa loob ng kwarto, sa loob ng bahay nila, no? Bakit isasama pa nila yung buong mundo makakabasa doon sa pribadong buhay nila, no? Na hindi dapat nalalaman ng iba. Ito ay musiba na dapat iwasan ng bawat isang mananampalataya. Hindi po nakatutulong ang Facebook. Ang problema mo na binalandra mo sa Facebook o sa social media ay hindi po ito maiibsan. Hindi ito ibig sabihin ay masusolusyonan dahil sa gawain na ito. Bagkos lalo pang lalala. Sa isang mananampalataya, sa isang Muslim, magkaroon dapat siya ng hiya, no? Magkaroon ka dapat ng hiya sapagkat al-haya'u minal iman. Ang hiya ay bahagi ito ng iman. Pag sisiwalat mo ng buhay niyo mag-asawa, buhay niyo magpamilya, no? Ay sa Facebook, sa social media ay yan ay kawalang hiya. Kawalang hiyang maituturing. At sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma shi't." Kapag ikaw ay nawalan na ng hiya, ay magagawa mo na ang lahat ng bagay. So mga kapatid, muli iwasan natin ang pagpo-post ng ating mga suliranin, ng ating mga problema, ng mga nagaganap sa buhay natin sa social media. Huwag tayo mag-post ng kung ano-ano. Kung mag-post ka dyan, da'wah, no? Hadith, Quran, o mga activity o mga lecture, yan ang ipopost mo. Kung yung mga bagay na walang kinalaman sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan natin ito sapagkat ito ay pananagutan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. At tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Yasin, maqaddamu atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ipapakita namin sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghukom, bubuhayin namin muli yung mga patay. Ipapakita namin sa kanila yung mga ipinauna nilang mga gawain, pati yung mga iniwan nilang mga gawain dito sa mundo. Kabilang na iniwan mo na gawain dito sa mundo ay yung mga pinost mo sa Facebook mo, sa Instagram mo, sa mga social media accounts mo. Anumang pinost mo dyan, inilagay mo dyan na walang kinalaman sa ibada, pagsamba sa Allah, kundi para lang sa mata ng mga tao, kabilang yan sa mga iniwanan mong pananagutin ka ng Allah sa araw ng paghukom. So kung may takot ka sa Allah, burahin mo yan. Kung may takot ka sa Allah, huwag kang mag-iwan ng anumang bagay maaari mong pananagutan sa harap ng Allah sa araw ng paghukom. Bagkus, palitan mo ng da'wah, ibada, pagsamba, dahil yan ay makararating sa iyo kapag ikaw ay nasa loob ng iyong libingan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan ustad. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kung meron kayong mga dinaramdam o masakit ang inyong kalooban o ang inyong mga puso, ay huwag niyong nilalabas sa social media, ha? Bagkos abalahin niyo ang inyong sarili sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsasagawa ng pagdudua, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, para naman maibsan yung mga nararamdaman ninyo.